Katatapos mo lang mag-ani ng iyong mga patatas. Nakalatag sa lupa ang mga ginintuan, bilog at masisiglang patatas at tiyak na ramdam mo ang matinding pagmamalaki. Pero alam mo ba na sa mismong sandaling ito, maaari kang gumawa ng isang malaking pagkakamali. Isang pagkakamali na pwedeng magpabago sa iyong perpektong ani at gawin itong tunay na lason. Ngayon, ibubunyag natin ang pangunahing sikreto sa pag-iimbak ng patatas. Isang lihim na hindi binabanggit ng maraming magsasaka o hardinero. At maniwala ka, ang matututunan mo ay magbibigay sa iyo ng bagong pananaw sa simpleng gulay na ito. Ang patatas ay tila isang napakapamilyar at ligtas na pagkain para sa atin. Ngunit huwag nating kalimutan na ito ay kabilang sa pamilya ng nightshade, tulad din ng mga lason nitong kamag-anak tulad ng belladonna at datura. Mula pa sa simula, mayroon na itong matibay na mekanismo ng pagtatanggol at ang ating tungkulin ay huwag gisingin ang natutulog na halimaw na ito. Aalamin natin ngayon kung paano tayo mismo, sa sarili nating mga kamay, ang nagiging sanhi ng paggawa ng lason ng ating mga patatas. Ngayon, isipin ninyo tong sitwasyon na to. Pagkatapos ng isang buong tag-araw ng pagod at pag-aalaga, heto na, ang pinaghirapan ninyong patatas ay nakakalat na sa lupa. Ang mga laman nito'y bilog, matitigas, at may bahid pa ng lupa. At ang unang-unang maiisip ninyo at natural lang ay linisin at pagandahin ang mga ito. Kukuha kayo ng balde ng tubig o garden hose at hugasan ng maigi ang bawat isa para kuminang sa kalinisan. Tapos, ilalatag ng maayos sa isang maaraw na lugar para raw mahanginan at matuyo. Gaya ng karaniwang paniniwala, sa tingin ninyo, ito ang pinakamakatuwiran at tamang gawin, di ba? Pero sandali, dito ko kayo kailangan pigilan dahil ang gawaing ito na tila natural lang ay sa totoo lang ang una at pinakamalaking pagkakamali. Akala ninyo, tinutulungan ninyo ang patatas para luminis at matuyo ang balat. Pero sa totoo lang, ginigising ninyo ang napakatandang mekanismo ng pagtatanggol sa sarili nito. Mekanismong kasing tanda pa ng mundo. Ang patatas, na buong buhay ay nakatago sa dilim sa ilalim ng lupa, ay nakikita ang maliwanag na sikat ng araw bilang babala, isang direktang panganib. Akala niya, natuklasan na siya, at ngayon, ang tanging layunin niya ay maging hindi na makakain. Kaya, ano ang dapat gawin? Hayaan lang bang may lupa ang patatas? Eksakto. Pero hindi lang basta iwanan. Kailangan itong gawin ng may tamang diskarte. Ang tamang unang hakbang na siyang magiging pundasyon para sa matagumpay na pag-iimbak sa buong taglamig ay ang tinatawag na pagpapatuyo. Pero hindi sa diretsong sikat ng araw, kundi mahigpit na sa lilim. Maghanap ng lugar para sa inyong ani sa ilalim ng silungan, sa isang kamalig na may magandang bentilasyon, sa beranda, o simpleng maglatag ng trapal sa ilalim ng isang malaking may-abong na puno. Ang pangunahing kondisyon, walang diretsong sikat ng araw. Ilatag ang mga patatas sa iisang patong upang hindi sila masyadong magkadikit at hayaan lang silang nakalatag ng ilang oras o mas mainam, isang buong araw. Sa panahong ito, ang lupa sa balat ng patatas ay matutuyo at magiging malutong. Kusa itong matatanggal at ang mga natitira ay madaling matatanggal sa pamamagitan ng malambot na brush or simpleng gamit ang kamay na may guwantes. Ang yugtong ito ay hindi para sa kalinisan. Ito ay para sa pagpapatibay ng balat. Ito ay nagiging mas siksik at ang maliliit na gasgas na nakuha sa paghuhukay ay gumagaling. Sa ganitong paraan, lumilikha kayo ng natural na baluti para sa patatas na magpoprotekta dito mula sa mga sakit sa mahabang panahon ng pag-iimbak.
Ngayon naman, pag-usapan natin ang pangunahing kaaway na naghihintay sa inyong bagong aning patatas. Tuso ang kaaway na ito dahil sa paningin natin ay tila ba kaibigan at may pakinabang. Ito ang direktang sinag ng araw. Maraming nagtatanim ang naniniwala sa sabi-sabi na kailangan daw pahinugin o paberdehin ang patatas sa ilalim ng araw sa pag-aakalang makakabuti ito sa tagal ng pagkaimbak at panlaban sa pagkasira. Siguro nga, narinig nyo na rin ang mga payong ito mula sa inyong kapitbahay o nabasa sa mga online forum. Pero isa ito sa pinakamapanganib na maling paniniwala. Sapat na ang ilang oras lang na pagkakabilad sa direktang sinag ng araw para simulan ang isang irreversibleng reaksyong kemikal sa loob ng patatas. Ang patatas, sa likas nitong katangian, ay isang halaman na nabubuhay sa ilalim ng lupa. Ang buong biochemical na proseso nito ay idinisenyo para sa buhay sa dilim. Kapag bigla itong nalantad sa liwanag, ang mga selula nito ay nakakatanggap ng matinding stress signal na sumisigaw. Alarm! Nasa ibabaw tayo. Kailangang protektahan ang sarili. Kaya naman, ang patatas ay nagsisimulang aktibong ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mga kemikal na naglalayong itaboy ang sino mang gustong kumain nito. Gusto mo lang sanang patuyuin ang iyong ani, pero sa halip ay ginawa mo ang iyong patatas na isang maliit na pabrika ng kemikal. Ano nga ba ang nangyayari sa loob ng patatas kapag ito'y naiilawan? Ang una nating mapapansin, sa tingin pa lang, ay ang pagbabago ng kulay nito. Ang balat at minsan maging ang laman sa ilalim nito ay nagsisimulang magkaroon ng kulay luntian o pagkaberde. Nangyayari ito dahil sa mabilis na pagbuo ng chlorophyll sa mga selula ng patatas kapag ito'y naiilawan ng ultraviolet rays. Tama, ito nga ang pigment na nagbibigay kulay luntian sa mga dahon ng halaman at puno at mahalaga sa proseso ng photosynthesis. Ang patatas, na tila nakaramdam ng liwanag, ay sumusubok na magbago mula sa pagiging imbakan ng sustansya tungo sa isang ganap na halaman. Akala niya, ang tungkulin niya ngayon ay hindi ang manatili sa ilalim ng lupa, kundi ang umabot sa sikat ng araw at lumikha ng enerhiya. Kaya naman, ang mga bahaging nagkulay berde ay, sa esensya, pagtatangka ng patatas na magpatubo ng mga dahon direkta sa ibabaw nito. At sa tingin natin, ano naman kaya ang masama roon? Kumakain naman tayo ng mga berdeng gulay tulad ng letsugas, perihil at dill at lahat ng iyan ay sagana sa chlorophyll. Ngunit dito, nagtatago ang pangunahing patibong. Sa sarili nito, ang chlorophyll ay walang pinsalang idudulot sa tao. Ngunit pagdating sa patatas, ito'y parang usok lang na isang senyales ng mas malalim na problema. Marahil ay titingnan mo ang isang patatas na bahagyang naging berde at iisipin, ay, wala yan. Nagbago lang ng kulay. Hihiwain ko lang yung berdeng bahagi at ayos na yan. Pero diyan ka nagkakamali. Dito ka nahuhulog sa pinakamapanganib na bitag. Dahil ang berdeng kulay ay simula pa lang ng problema. Ito ay isang visual na babala, isang senyalis ng panganib na mismong ang patatas ang nagbibigay sa atin. Sadyang ginawa ito ng kalikasan para babalaan tayo. Mag-ingat kayo, delikado na ako. Ang totoo, ang proseso ng paggawa ng chlorophyll na siyang nagpapaberde sa patatas ay sabay na nangyayari sa isa pang proseso na mas nakakatakot, para itong dalawang mukha ng iisang barya. Kapag nagsisimulang gumawa ng chlorophyll ang patatas, kasabay din nitong ginagawa ang isa pang sangkap. Isang sangkap na siyang pangunahing sandata nito. At ang sandatang ito ay lason. Kaya kapag nakakita ka ng berdeng kulay sa patatas, dapat mong malaman, hindi lang yan basta kapintasan sa itsura.
Ito ay direktang indikasyon na sa loob ng patatas, nagsimula na ang proseso ng pagdami ng mga nakalalasong kemikal. Ang berdeng kulay ay parang bandila na iwinawagayway ng patatas sa atin na nagsasabing, "Huwag mo akong galawin." Kaya, kilalanin na natin ang di nakikitang kalaban na ito, ang substance na aktibong nabubuo sa patatas kapag naaarawan, kasabay ng chlorophyll, ay tinatawag na solanine. Sa kemikal na aspeto, ito ay isang glycoalkaloid, isang napakalakas na natural na lason. Sa kaunting dami, laging may solanine sa patatas, partikular sa balat at mga usbong nito, dahil kabilang ito sa pamilya ng nightshade, Solanaceae. Ngunit habang nasa dilim pa ang patatas sa ilalim ng lupa, napakaliit lang ng konsentrasyon nito at hindi ito delikado sa tao. Pero kapag naaarawan na ito, dumarami ang produksyon nito ng 10 or kung minsan, daan-daang beses. Bakit kailangan ito ng patatas? Simple lang ang sagot. Ito ay parte ng henyo nitong diskarte para mabuhay at umunlad. Ang solanin ay may malakas na kakayahang pumuksa ng insekto, insecticidal, at sumugpo ng amag, fungicidal. Ibig sabihin, itinataboy nito ang mga peste at pinoprotektahan ang patatas mula sa sakit na dulot ng fungi at sa pagkabulok. Sa madaling salita, lumilikha ang patatas ng nakakalasong balot sa paligid nito para walang makakain dito hanggat hindi pa ito nakapagpapausbong at nakapagpapatuloy ng lahi. Ito ang natural na depensa ng patatas at tayo, kapag inilalantad natin ito sa sikat ng araw, ay para na ring nagpipindot ng alarm button. Huwag nating maliitin ang panganib. Ang solanin ay hindi lang basta isang substansyang may masamang lasa. Ito ay isang tunay na lason na pangunahing umaatake sa nervous at digestive systems ng tao. Kapag nakapasok ito sa katawan sa malaking dami, maaari itong magdulot ng matitinding sintomas ng pagkalason. Kadalasang nagsisimula ito sa pait sa bibig at paghapdi ng lalamunan. Pagkatapos, maaaring maramdaman ang pagduduwal, pagsusuka at pananakit ng tiyan. Pero hindi pa iyan ang lahat. May kakayahan din ang solanine na sirain ang mga red blood cells sa dugo at pigilan ang maayos na paggana ng central nervous system. Dahil dito, maaaring sumama sa mga sintomas ang pananakit ng ulo, pagkahilo, pagkalito, at sa mas malalang kaso, pagkumbulsyon at maging pagkawala ng malay o koma. Para naman makakuha ng nakamamatay na dosis, kailangan mong kumain ng ilang kilo ng hilaw at ubod ng luntian na patatas na malabong mangyari. Ngunit kahit kaunting dosis lang nito ay sapat na para magdulot ng matinding pagkaramdam, lalo na sa mga bata, matatanda o mga taong may mahinang resistensya. Kaya mas mainam na huwag na lang tayong magbakasakali. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang maling paniniwala na napakalaganap at napakadelikado na kumakalat sa maraming tao, lalo na sa mga mahilig magluto o magtanim. Sabi nila, kapag nagkulay berde ang patatas, sapat na raw balatan ng makapal ang berdeng balat at laman, at ang matitira ay pwede pa rin kainin ng ligtas. Sigurado akong marami sa inyo ang gumawa na nito at marahil ay walang nangyaring masama. Pero ang paggawa nito ay parang naglalaro ng Russian roulette. Ang totoo, ang solanin ay isang mapanlinlang na lason. Hindi ito nananatili lang sa isang lugar na nakakonsentra lamang sa mga selyulang may berdeng kulay. May kakayahan itong kumalat at tumagos ng malalim sa loob ng buong patatas. Kahit pahiwain mo ang berdeng bahagi, hindi mo masusukat ng mata kung gaano nakalalim ang inabot ng lason sa puti at mukhang normal na laman. Lalong-lalo na, hindi lang sa ilalim ng balat na ipon ang solanine, kundi pati na rin sa paligid ng mga mata.
ang mga bahaging pagmumula ng usbong sa hinaharap. Kahit hindi pa tumutubo ang mga usbong, mataas na ang konsentrasyon ng lason doon. Kaya sa pagputol mo ng berdeng bahagi, inaalis mo lang ang nakikitang sintomas. Pero hindi nito laging natatanggal ang mismong pinagmumulan ng panganib. Kaya ano ang gagawin kung nagkamali ka at may bahagi ng iyong pinaghirapang ani ang nagberde na? Sa puntong ito, magpapakatotoo ako sa inyo kahit pa hindi ninyo magustuhan ang sagot na ito. Kung bahagya lang ang pagkaberde ng patatas, parang isang maliit na batik lang sa gilid, at balak mo itong agad kainin, pwede mong hiwain ang bahaging iyon ng may kalayuan, hindi bababa sa 1 sentimetro ang lalim at lapad. Ngunit kung malaking bahagi na ng patatas ang nagberde, halimbawa kalahati o kahit 1/3, ang tama at tanging ligtas na solusyon ay itapon ang patatas na iyon. Huwag magdalawang isip. Oo, nakakapanghinayang ang iyong pinaghirapan. Pero maniwala ka, ang kalusugan mo at ng iyong pamilya ay hindi matutumbasan. Huwag mong subukang alisin ang solanin sa pamamagitan ng pagluluto. Ito ay thermostable at halos hindi nasisira sa pagpapakulo o pagprito. Huwag ding subukang ipain ang ganyang patatas sa mga alagang hayop. Maaari ring malason ang mga ito. Ang tanging ligtas na gamit para sa ganyang patatas ay gamitin ito bilang pananim sa susunod na taon. Dahil sa ganitong paraan, ang pagiging nakakalason nito ay nagiging bentahe. Mas protektado ito laban sa mga peste sa lupa. Pero bilang pagkain, huwag na huwag. Okay, napag-usapan na natin ang mga pagkakamali. Ngayon naman, alamin natin kung paano ang tamang gawin. Dumako na tayo sa paglikha ng perpektong kondisyon para sa matagal na pagpapahinga ng ating patatas. At ang pinakamahalagang panuntunan, batay sa lahat ng ating napag-usapan, ay ang ganap na lubos na dilim. Gusto kong idiin ang salitang ito, ganap. Hindi ito dapat ang malabong dilim ng isang bodega kung saan nakakapasok pa rin ang liwanag mula sa pasilyo. Hindi rin ito dapat isang kahon sa balkonahe na tinakpan lang ng basahan kung saan tumatagos ang sinag ng araw. Ang perpektong imbakan para sa patatas ay isang lugar kung saan ang dilim ay katulad ng sa ilalim ng lupa, kung saan ito natural na lumaki. Anumang pinagmula ng liwanag, kahit panandalian at mahina lang, ay maaaring maging sanhi ng pagbuo ng solanin. Siyempre, mas mabagal ang prosesong ito kumpara sa direktang sikat ng araw sa tag-araw. Ngunit, mangyayari pa rin ito. Sa loob ng ilang buwan ng pag-iimbak, kahit sa malabong liwanag, ang konsentrasyon ng lason ay maaaring umabot sa mapanganib na antas. Kaya ang una ninyong gawain sa pag-oorganisa ng imbakan ay siguraduhin ang 100% kawalan ng ilaw. Ang bodega, silong o mga kahong hindi tinatagusan ng ilaw, lahat ng ito ay may iisang layunin, dayain ang patatas, iparamdam sa kanya na nasa natural pa rin siyang tirahan, ligtas sa ilalim ng lupa. Ang ikalawang pinakamahalagang salik na kaakibat ng kadiliman ay ang temperatura. Ang patatas, tulad ng bawat buhay na organismo, ay humihinga. At kung mas mataas ang temperatura, mas nagiging masigla ang lahat ng proseso ng buhay sa loob mismo ng patatas. Mas mabilis itong nauubusan ng sustansya, nagsisimulang malanta, nawawalan ng tubig, at naghahanda na sa pagtubo. Upang pabagalin ang mga prosesong ito at panatilihin ang patatas sa isang estado ng pamamahinga, kailangan natin ng lamig. Ang perpektong hanay ng temperatura para sa matagal na pagtatago ay mula 2 hanggang 4 na degree Celsius. Sa ganyang temperatura, ang patatas ay nasa pinakakomportabling kalagayan. Kung ang temperatura ay bumaba pa, mas malapit sa 0, ang almirol sa loob ng patatas
ay magsisimulang maging asukal. Ang patatas ay magiging matamis-tamis ang lasa at kapag pinirito, mabilis itong iitim at masusunog. Kung naman ang temperatura ay tataas pa sa 5, 5 o 6 or 6 na degree, ito ay magiging senyalis ng paggising para sa patatas. Magsisimula itong aktibong tumubo. Ginagamit ang lahat ng lakas at sustansya nito para sa mga usbong. At tandaan natin na sa patatas na tumubo na, biglang tumataas din ang konsentrasyon ng solanine. Kaya naman, ang matatag at malamig na temperatura ang ikalawang pundasyon kung saan nakasalalay ang matagumpay na pag-iimbak. Ang ikatlong mahalagang aspeto na madalas nating makalimutan ay ang bentilasyon. Ang patatas ay buhay at humihinga ito. Sa proseso ng paghinga, naglalabas ang mga ito ng moisture at carbon dioxide. Kung itatago ang mga patatas sa isang sarado at hindi mahangin na espasyo, tulad ng isang mahigpit na nakataling plastic bag, mabilis na lilikha ito ng hindi magandang kondisyon sa loob. Ang mataas na moisture at konsentrasyon ng carbon dioxide ay lumilikha ng perpektong kapaligiran para sa pagdami ng amag, fungi, at iba't ibang uri ng bulok. Nakita mo na siguro kung paano nagiging basa, madulas, at nagkakaroon ng masamang amoy ang patatas na nakalimutan sa loob ng bag sa loob ng ilang linggo. Ito ay bunga ng kawalan ng bentilasyon. Upang maiwasan ito, kailangan huminga ng patatas. Kailangang malayang dumaloy ang hangin sa pagitan ng mga patatas upang mailabas ang labis na moisture. Kaya naman, ang pinakamahusay na lalagyan para sa pag-imbak ay hindi mga saradong container, kundi mga espesyal na lalagyan na dinisenyo na may butas para sa bentilasyon. Maaari itong mga kahoy na kahon na may siwang, mga pinaghabi na basket, mga espesyal na mesh bag, o mga plastic container na may butas-butas. Ang pinakamahalaga ay tiyakin ang tuloy-tuloy na daloy ng sariwang hangin sa iyong mga ani. Muli nating bigyang diin ang mga bagay na talagang hindi dapat gawin. Huwag na huwag sa anumang pagkakataon na itago ang inyong mga patatas sa mga plastik na bag na saradong-sarado. Ito ang pinakamabilis na paraan para masira ang mga ito. Dahil dito, ang patatas ay parang nasasakal, nagpapawis, at sa loob ng maikling panahon, imbis na matitigas na patatas, ay makukuha ninyo ang malabsak na bubulok na masa. Ang pinakamainam na pamamaraan ay ang paggamit ng mga materyales na nakakahinga at napatunayan na sa paglipas ng panahon. Perpekto rito ang mga kahoy na kahon na gawa sa tabla na may maliliit na agwat. Ang kahoy ay mahusay sa pagkontrol ng moisture at pagtiyak ng maayos na sirkulasyon ng hangin. Mainam din ang mga basket na yari sa yantok o rattan. Kung marami kayong ani, maaari itong ilagay sa mga mesh bag. Nagbibigay ang mga ito ng maximum na bentilasyon, ngunit tandaan na hindi ito nagpoprotekta laban sa liwanag. Kaya't ang mga sako ay kinakailangan na itago sa isang ganap na madilim na lugar. Kung gagamit kayo ng plastik na lalagyan, piliin lamang ang mga may maraming butas para sa bentilasyon sa lahat ng panig at sa ilalim. Tandaan ang simpleng panuntunan, ang lalagyan ng patatas ay dapat may mga siwang o butas at hindi sarado. Isa pa sa mga karaniwan pero lubos na maling paraan ng pagtatago ng patatas ay sa ordinaryong refrigerator sa bahay. Akala ng marami, dahil malamig doon, ito na ang perpektong lugar. Pero malaking pagkakamali iyan. Ang temperatura sa karaniwang refrigerator ay karaniwang nasa pagitan ng 0 hanggang 5 degrees Celsius. Pero madalas itong bumababa pa sa 2 or minsan 1 degree Celsius. Gaya ng nasabi na sa napakababang temperaturang malapit sa zero, nagsisimula ang isang chemical process kung saan ang starch ng patatas ay nagiging asukal.
Ito ay isang depensa ng patatas laban sa lamig. Bilang resulta, nagkakaroon ang patatas ng hindi kaaya-ayang matamis na lasa na nakakasira sa anumang lutuin. Bukod pa rito, dahil sa mataas na nilalaman ng asukal, kapag pinrito o inihaw ang patatas na galing sa ref, mabilis itong umitim, nagiging kulay kape, at nagkakaroon ng bahagyang pait kahit hindi pa luto ang loob. Higit pa, ang refrigerator ay karaniwang may mataas na humidity at mahinang sirkulasyon ng hangin na hindi rin maganda para sa patatas. Kaya, ang ref ay para sa mga luto ng pagkain at hindi para sa pangmatagalang pagtatago ng hilaw na patatas. Ngayon, pag-usapan natin ang tamang pagtatabi ng gulay. Ang patatas ay isang gulay na medyo pihikan at may ayaw sa ilang kasama sa imbakan. Ang pangunahin nitong kalaban ay ang sibuyas. Marami ang sanay na magtabi nito sa iisang lalagyan o istante sa pantry dahil nga madali. Lahat ng gulay ay nasa isang lugar. Pero hindi ito dapat gawin kailanman. Ang dahilan ay naglalabas ang sibuyas ng ilang pabago-bago or volatile na sangkap at gas habang nakatabi. Ang mga sangkap na ito ay nagsisilbing pampasigla sa pagtubo ng patatas. Nararamdaman ng patatas ang presensya ng sibuyas, nakakakuha ito ng senyales na gumising at nagsisimulang sumibol ng mabilis kahit na medyo mababa ang temperatura sa imbakan. Dahil dito, mas bumababa ang lifespan o shelf life nito. Hindi rin nakakabuti sa sibuyas ang ganitong pagsasama. Nagsisimula itong sumipsip ng sobrang moisture na inilalabas ng patatas at mas mabilis na nabubulok. Ito ang kakaibang kaso kung saan ang dalawang magandang gulay ay sa halip nagiging dahilan ng mabilis nilang pagkasira kapag pinagsama. Kaya tandaan ang simpleng patakaran. Ang patatas at sibuyas ay laging itabi ng magkahiwalay at hanggat maaari, malayo sa isa't isa. Kaya ano nga ba ang ideal na lugar para pag-imbakan ng inyong patatas sa taglamig? Ang klasikong solusyon at subok na sa paglipas ng panahon ay walang iba kundi ang isang maayos na bodega o silong. Doon ninyo madaling makakalikha ng tatlong perpektong kondisyon. Kumpletong dilim, matatag na malamig na temperatura sa pagitan ng 2 hanggang 4 na grado Celsius at mahusay na natural na bentilasyon. Kung mayroon kayong ganyang bodega, masasabing kalahati na ng trabaho ang tapos. Ang pinakaimportante ay maayos itong ihanda, patuyuin ng maaga, disimpektahin at siguraduhin na walang anumang peste o daga. Pinakamainam na ilagay ang patatas sa bodega sa mga kahoy na lalagyan o kahon na nakataas ng bahagya mula sa sahig para matiyak ang sirkulasyon ng hangin sa ilalim. Huwag ilagay ng direkta ang patatas sa sementado o lupang sahig dahil mabilis itong mamamasa. Ang maayos na nilagyan na bodega ay parang isang five-star hotel para sa inyong ani, kung saan ito ay mananatiling sariwa at perpekto hanggang tagsibol. Pero paano kung taga-syudad ka at wala kang kahit anong bodega o imbakan sa ilalim ng lupa? Ibig bang sabihin nito, kailangan mo nang bumili ng patatas sa tindahan sa mahabang panahon? Huwag mag-alala, may solusyon dyan. Makakagawa ka pa rin ng tamang kondisyon para sa pag-iimbak kahit sa loob lang ng iyong apartment. Ang pinakamagandang option ay isang balkonahe na may sapat na insulation pero hindi pinapainitan. Karaniwan, tama lang ang temperatura doon para sa pag-iimbak. Kakailanganin mo ng isang malaki at non-transparent na lalagyan tulad ng yari sa kahoy o makapal na plastic. Maaari mo itong lagyan ng karagdagang insulation sa loob gamit ang styrofoam para protektahan ang iyong ani mula sa matinding pagbabago ng temperatura at di inaasahang paglamig. Sa ibabaw, kailangan mong takpan ng mahigpit ang lalagyan gamit
ang takip o ilang patong ng madilim at makapal na tela para hindi talaga mapasukan ng ilaw. Sa ganitong gawang bahay na imbakan, ang patatas ay maaaring manatiling sariwa ng medyo matagal. Ang mahalaga, regular na suriin ang kalagayan nito at siguraduhin na hindi bumababa sa 0 degrees Celsius ang temperatura sa balkonahe. Kung walang balkonahe or masyadong mainit doon, kailangan nating maghanap ng pinakamalamig at pinakamadilim na lugar sa loob mismo ng apartment. Kadalasan, ito ay sa pantry o sa aparador sa pasilyo, malayo sa init ng mga heating system. Siyempre, mas mataas ang temperatura doon kaysa sa perpekto, malamang nasa 15 to 18 degrees Celsius. Kaya hindi tatagal ng matagal ang patatas doon. Pinakamatagal na ang 1 or 2 buwan. Pero kahit dito, may paraan para mapahaba pa ang buhay nito. Gumamit ng mga telang sako tulad ng yute o lona o kaya ay mga hinabing basket na may magandang sirkulasyon ng hangin. Ilagay ang mga ito sa pinakamadilim na sulok. Maaari mo ring takpan ang lalagyan ng madilim na tela para tuluyang harangan ang anumang liwanag. May isa pang tip. Pwede mong lagyan ng dahon ng mint sa pagitan ng mga patatas sa loob ng kahon. Ang mga phytoncides nito ay bahagyang nagpapabagal sa pagtubo at pagkasira ng patatas. Oo, hindi ito tulad ng bodega, pero bilang pansamantalang solusyon para sa pag-iimbak ng maliit na dami ng patatas, ayos na ito. Ang mahalaga ay tandaan ang tatlong patakaran: dilim, lamig, at maayos na daloy ng hangin. At ang huli, ngunit napakahalagang hakbang bago ninyo ilagay ang inyong ani sa pangmatagalang imbakan ay ang masusing pag-uuri o pagpili. Huwag na huwag ninyong isalansan sa mga kahon ang lahat ng inyong inaning patatas ng sabay-sabay. Siguraduhing maglaan ng oras upang maingat na suriin ang bawat isa. Ang inyong tungkulin ay mahigpit na ihiwalay ang anumang nagdudulot ng kahit kaunting pagdududa. Hanapin ang mga patatas na may hiwa mula sa pala, may butas ng uod, may maitim na batik na maaaring senyales ng sakit ng halaman o impeksyon. Bigyan ng espesyal na pansin ang mga nagsisimulang mabulok. Tandaan ang gintong patakaran sa pag-iimbak. Isang bulok na patatas ay kayang makahawa at makasira ng isang buong kahon ng malulusog na patatas sa loob lamang ng ilang linggo. Ito ay parang isang sakit na mabilis kumalat at sisira sa lahat. Kaya lahat ng patatas na hindi angkop sa imbakan ay ihiwalay sa ibang lalagyan. Ang mga ito ay hindi dapat itago ng matagal. Kailangan itong kainin agad matapos maingat na tanggalin ang lahat ng sirang bahagi. Sa pangmatagalang imbakan, tanging ang pinili, ganap na malusog, tuyo, at buo lamang na patatas ang dapat ilagay. Ang mahigpit na pagpiling ito ang magiging garantiya ng inyong tagumpay. Narito na tayo sa pinakamahalagang bahagi. Kanina pa natin pinag-uusapan ang Solanine bilang isang lason at kalaban. Pero sa totoo lang, isa itong henyong mekanismo ng kaligtasan na nilikha ng kalikasan. Kapag naramdaman ng patatas ang sikat ng araw, iniisip nito na nasa ibabaw na ito ng lupa. Ang layunin nito ay hindi kainin, kundi magparami. Nagiging berde ito para magsimula ng photosynthesis at kasabay nito, gumagawa ng lason para itaboy ang sino mang gustong kumain sa kanyang mga bunga. Sa madaling salita, ang patatas na nagkulay berde ay sumisigaw sa atin. Huwag mo akong kainin, lalago pa ako. May mga naitalang kaso ng malawakang pagkalason sa Solanine sa kasaysayan, lalo na noong panahon ng taggutom kung saan hindi pinansin ng mga tao ang babalang ito at kumain ng maraming patatas na nagkulay berde. Hindi lang ito basta payo sa bahay, kundi kaalamang nakabatay sa biochemistry at sa mapait na karanasan ng kasaysayan. Kaya magbigay tayo ng buod, ang pangunahing nakamamatay
na pagkakamali sa pag-iimbak ng patatas ay ang paglalagay nito sa liwanag. Kahit panandaliang pagkakalantad sa liwanag ay nagsisimula na ang pagbuo ng nakalalasong solanine. Tandaan ang tatlong pangunahing patakaran: madilim, malamig at tuyo. Sa pagsunod sa mga ito, mananatiling masarap, masustansya at higit sa lahat, ligtas ang inyong ani. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Sana ay may natutunan kayong bago at kapaki-pakinabang. Kung ganun, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang iba pang mahahalagang sikreto. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Nakakita na ba kayo ng patatas na nagkulay berde? Ano ang ginawa ninyo dito? Tinanggal ang berdeng bahagi o itinapon na lang? Ibahagi ang inyong karanasan sa comments. Pag-usapan natin